Pilipinas, ang oras, 9 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Teo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo ngayong araw ng Miyerkules? Ngayon po ay May 22, 2024. Welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Minus lang kay Mayor Teo Macalma na humahabol. Aba, may rally daw po dyan ngayon sa may Senado. Alamin natin mamaya kay Lakay kung ano ang ipinaglalaban ng mga kababayan natin na nandyan ngayon sa may bahagi ng Senado at nagrarally. Pero minus lang kay Mayor Teo Macalma, ito po ang inyong lingkod, Elaine Apit. At maliban sa akin, makakasama rin natin syempre dito sa programa ang pangalawang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Undersecretary Attorney Odilon Pasaraba. Yusek, magandang hapon. Wow, magandang hapon, Elaine. At syempre sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nag-aantabay. Yes. Marami rin nakikinig sa atin. May chichika ka kanina eh. Yeah. Artista na po si Yusek. Nakakataba ng puso na inaantabayan tayo. You know, at pinapanood naman ang DILG sa DZRH Break Time. Maraming salamat po. Galing po sa puso ni Secretary Benhur Abalos ang aming pasasalamat. Magandang hapon, Pilipinas. Ang DILG po ang inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang aming ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil po ang DILG ay inaasahan ninyong matino, mahusay at maasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ng ating mga mamamayan. Sister El, marami tayong kapamilya, mga kaibigan, mga kababayan. Mga taga saan yan, Yusek? Sa Cagayan. Cagayan, ayan. Si Yusek po ay artista na. Chinichika kasi sa akin ni Yusek kanina. Pero nakakatuwa, Yusek. Kaya sa lahat ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na ang mga suki nating mga local government units. Sana nakikinig ang ating mga 42,000 barangays. Ay, sana naman, diba? Dahil DILG dapat nagtutulong suporta. At mga updates nila to. Yes! At bilang bahagi po ng mas pinalawak ng paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, sa amin pong YouTube channel DZRH News at Television, sa website dzrhnews.com.ph, sa cable channels nationwide po yan, at sa inyo pong mga radyo sa pamamagitan ng 666 kHz. Kaya tune in lang at para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa aming ahensya, ang DILG, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. Sister El, shout out sa aming mga matitino, mahusay at mga dedicated na mga local government operations officer. Yes. Hi, ingat lagi. Yes, na talaga namang kahit stress na ay go pa rin. Sumasang-ayon ako dyan. Yes. At bago sa ating mga bisita, mamaya may mga tatalakayan na tayo dito sa programa. Tumungo muna tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG, Yusek. Tama ka, Sister L. At sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang pinaka-latest news at happenings sa aming ahensya under the leadership of Secretary Benhur Abalos. At sa ating pong mga balita, inirekomenda ng Department of Interior and Local Government sa Ombudsman
na maglabas ng preventive suspension laban kay Bamban Mayor Alice Guo habang gumugulong ang investigasyon sa alkalde. Ayon kay Secretary Benher Abalos, walang direktang kakayahan ng DILG sa pagkastigo sa mga lokal na opisyal na tanging ang ombudsman ang may kapangyarihan. Alinsunod po yan sa disciplinary authority sa mga elective officials ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng Section 21 ng Republic Act number 6770. Noong April 5, 2024, bumuo ang DILG ng 7-man task force para imbestigahan ang umano'y pagkakasangkot ng alkalde sa illegal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Patuloy naman ang kooperasyon ng DILG sa ombudsman at iba pang ahensya upang mabilis na maaksyonan ang nasabing kaso. Sana maliwanag, no? Sana naipaliwanag natin sa Yusek. Press release natin sa news na to na ang DILG ay tumutulong sa mga ahensya na may kakayahan, may mandato na magsuspindi, magdisiplina sa ating mga local elected officials. Yes, Yusek. Sana klaro yan. Opo. Tayo ay tumutulong. Inuutusan tayo ng ombudsman, inuutusan tayo ng Office of the President, ng Sandigan Bayan, or mga disciplining authorities para mag-implement. Yes, ayun, malinaw. Mag-enforce ng mga orders nila. Kaya si Secretary Benhart, nilinaw na yan. Yes. Nahuli na ang Canadian national na umano'y sangkot sa 1.4 toneladang syabong na sabat sa Alitagtag, Batangas noong nakaraang buwan. Naaresto ang Canadian national na si Thomas Gordon alias James Martin sa pinagsanib na puwersa ng intelligence units ng NCRPO, Calabarzon at Bureau of Immigration sa Tagaytay. Si Martin ay nahaharap sa kasong kriminal sa paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Secretary Abalos ang Philippine National Police sa kanilang dedikasyon at sakripisyo upang mapanatiling ligtas ang ating bansa. Tiniyak din ng kalihim na patuloy na makakaasa ang publiko ng agarang aksyon ng pamahalaan laban sa droga at iba pang kriminalidad. Samantala, pinangunahan naman ni DILG Secretary Benher Abalos at Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Melquiades Robles ang pagkakaloob ng mga patient transport vehicles sa mga benepisyaryong lokal na pamahalaan. 14 sa mga benepisyaryo ay local government units, isang provincial hospital at ang iba ay para sa 1st Scout Regiment, Philippine Army Camp Texon dyan po sa may San Miguel, Bulacan. Ang pamamahagi ng patient transport vehicles sa mga LGU sa buong bansa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mailapit sa mamamayan ang serbisyong medikal at ang pangangalaga sa kalusugan ng bawat mamamayan sa bansa. Malaking ano to? Malaking tulong. Yes, at suporta sa ating mga 16 na lokal na 14 na lokal na pamahalaan. Okay, buong puwersang nakilahok sa Kalinisan Project or Kalingat Inisyatiba para sa Malinis na Bayan ang nasa higit na 1,000 residente mula sa iba't ibang mga barangay ng Kalulot sa San Fernando, Pampanga, Barangay Tapuak ng Dagupan, Pangasinan at Barangay Barangka ng Marikina City. Bukod sa paglilinis ay nagtanim din ng mga punla ang mga residente at iba't ibang sektor na bahagi sa Kalinisan Project sa Marikina City. Ang Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan ay bahagi ng mga programa ng pamahalaan upang mapanatiling malinis at maayos ang ating mga barangay sa bansa at mahikayat ang mga Pilipino na maging kaisa sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Pinuri ni DILG Secretary Benher Abalos ang 1,028 na mga barangay na pumasa sa Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB ng DILG. Ang assessment ay isinagawa sa 39,623 na mga barangay sa bansa kung saan 1,028 o 2.59% ang pumasa sa kwalifikasyon ng SGLGB. Ang SGLGB ay isang performance assessment at recognition system na disenyo upang tukuyin ang mga barangay na nagpakita ng husay sa mabuti at maayos na pamamahala. Maraming good news, Sister Elle.
Nako, napakaraming mga LGU dito, Yusek, na inassess. Diba? 39,000. Yes, oo. Pero yung sa mga mga tulad nito, good news na nahuli, good news about sa performance assessment, na may mga talagang barangays na pumapasa, good news naman sa mga benepisyaryo, may gobyerno. Yes. At saka, yan yung nagpapatunay na hindi porket balita, negatibo. Yeah. Diba? Dapat may good news din. At ang mga good news na mga taga-DILG ay totoo. Yes. Hindi lang, mekos-mekos. So, yan po ay mayroong basihan. Yeah. Yan po ay mayroong data. May datos po yan. At yan po ay mayroong basihan, nakikita ng tao at nararamdaman. Yeah. At yan nga yung tatak naman ng DILG na sa aming munting pamamaraan. Yes. Maiangat natin ang estado ng ating mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila. Di ba? Patunayan, Yusek, nagtatrabaho po ang gobyerno. Napakahalaga. Yes. Sa bawat barangay, bawat bayan, lungsod, probinsya at maging ang Pilipinas, buong bansa na governance reform should be felt. Yes, tama kayo. I agree with you, Yusek. At mamaya po, mayroon din tayong mga makakasama para patunayan na ang gobyerno po, ang DILG, ang gobyerno ay nagtatrabaho. Lalo na dun po sa mga pinakamabababa, dun sa mga lokal na pamahalaan natin, sa mga bayan nararamdaman ang gobyerno, yung reforma, yung magandang gobyerno. Naniniwala ka ba, Sister El, na the future is local? Yes, Yusek naman. Alam mo kung walang cooperation, kung hindi gumagalaw ang nasa baba at yung nasa taas lang ang gusto ko ng pagbabago pero wala kang suporta sa baba, walang mangyayari, Yusek. Napakaganda ng sinabi mo. At ilan lang yan sa mga balita hatid ng DILG sa pagbabalik po ng DILG sa DZRH to Break Time. Pag-uusapan naman po natin ang mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan. Pagdating, napakaganda nitong usapan na ito, renewable energy. Napaka-importante po niyan. Sa atin po yung pagbabalik, Pilipinas ang oras, 4:21. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award, it's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. Suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DZRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Magandang hapon at balik po tayo sa DILG sa DZRH sa Break Time. Ay sorry Yusek, nalate ako, na-traffic ko dyan sa may Senate, may rally, sarado yung kalsada dyan. Sabi nga ni Sister El, Lakay Deo. Tinatanong ko yung pulis ka doon, yung nagtatraffic yung mga nagrarally yata taga Bukidnon. Sa harap ng Senado. Oo, gusto na ibalik si Senator Mig Subir as Senate President. Nako, diba? Joke lang yan. Yan naman
naman ang ano, yan naman ang spirit ng demokrasya no, sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano yung mga release na doon, kung anong pakay nila doon. Anyway, nagbabalik po ang DILG sa DZRH sa break time. Ngayong araw ay atin naman po mapag-usapan natin na USEC, ang renewable energy projects na ating lokal na pamahalaan. Tama ka dyan, Lakay. And masaya ako dahil face-to-face tayo ngayon. No? Tulad nga na nasabi natin kanina, Lakay, ang mga updates dito sa DILG, sa DZRH Break Time ay patungkol sa mga lokal na pamahalaan na nagpapakita or nagpakita ng mahusay na pagtugon sa paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ngayong araw na to pag-uusapan natin ng renewable energy projects and programs, Lakay Deo. Kaya naman atin pong makakapanayam sa hapong ito sina Mayor Ronaldo T. Flores ng Doña Remedios Trinidad or DRT ng Bulacan at Mayor Wilfredo Robles ng Baras, Rizal. Magandang hapon po, Mayor Flores ng DRT at Mayor Robles ng Baras, Rizal. Isang magandang hapon din po sa inyo. Lakay Deo, unahin natin ang Doña Remedios. Ayan, Okay. nasa boundary to ng Nueva Ecija at saka Bulacan. Wow, Ayan. familiar ka sa ano. Malapit Okay pala ito sa itong DRT ay katabi ng Nueva Ecija. Anyway, magandang hapon Mayor Flores, sir. Ayan, ngayon po ay kumusta po ang DRT, ha? Ang Doña Remedios Trinidad pala, Mayor, ay isa sa mga ginawaran ng DILG ng Seal of Good Local Governance 2023. At bukod dyan, Yusek, ano pala, ha? Isa din sila sa LG Awardees ng Meralco Luminaries Awards 2024. Ano ba, Mayor Flores, ang sekreto ninyo, ha? Ano po ba ang mga naging hakbang o inisyatibo ng DRT upang matagumpay na makatugon at makapaghatid na maayos na serbisyo sa ating mga kababayan dyan sa inyong bayan? Una po, isang magandang hapon po sa inyo, Sir Deo Macalma, at kay Yusek Odilon Pasaraba. Katulad nga po ng binanggit po ninyo na recipient po tayo ng SGLG 2023 at award rin po tayo ng Luminaries ng Meralco 2024. Ang wala naman po naging sikreto, kundi naggawa lang po tayo ng iba't ibang programa para matulungan natin ang ating mga kababayan dito sa bayan ng DRT na magkaroon po ng maayos na supply ng kuryente. Ayun. Especially po yung lugar na mga nasa kanayunan, na nasa kaitasan sa bundok, na simula po ay gumamit muna kami ng mga solar energy, solar system sa bahay-bahay. At unti-unti po na nabigyan po kami ng mga extension ng pasilidad ng Meralco. Bagamat mahirap, ay unti-unti pong naipabot ang supply ng kuryente dito sa iba't ibang barangay namin sa kataasan. At hindi nyo po naitatanong, kami po ay nasa may paanan nga po ng Sierra Madre. Kaya po medyo may challenges ang pagkakabit ng mga linya ng kuryente dito sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Akala ko mga higante electric fan itinayo dyan. Yusek, ano pala? Solar power energy pala yung kanilang itinayo dyan. Ginawa. Yeah, Lakay Deo, at maraming salamat, Mayor, no, dahil naging prioridad naman ni Mayor ang pagpapailaw sa ating mga kapamilya, kababayan dyan sa, sabi nga niya, paanan ng bundok ng Sierra Madre. Mga ilang households or ilang pamilya to, Mayor? Yan, sapat ba ang kuryente dyan sa inyong buong bayan, sa DRT, Mayor Flores? Sa ngayon po, humigit kumulang 2,000 kabahayan na po ang nakuryentihan po ng Meralco, at patuloy pa po kami na naglulunsad ng iba't ibang programa patungkol nga po sa pag-extend ng kanilang supply o extension of facilities. At yun nga po, kami po ay unti-unting pumupunta na sa renewable energy dahil sa katunayan po itong munisipyo po namin ay naglaan po kami ng 3 million na pondo para makabitan po kami ng solar system o energy para dito po sa aming munisipyo, para mabawasan din po yung load na
na aming naikukonsumo na galing sa kuryente po ng Meralco. At halos every year po ay may programa na kami para unti-unti na pong makashift into a solar energy. At sa katunayan po, yung naging premium po namin sa SGLG na worth 1.8 million ay na-purchase na po namin ng electric vehicle na pick-up na ngayon po ay pinakikinabangan na po ng aming MDRRMO. Magsiship na po kami unti-unti going to electric vehicle at papunta na po ang mga ambulansya po namin ay mag-convert na kami into EV para medyo maging green ang energy at makatulong din po sa ating bansa sa pagpapababa ng kumbaga sa climate change dahil po sa fossil fuels. Mayor, Kaya papunta na po kami. It's a 5-year program. Mayor Flores, bulubundukin po ang Doña Remedios Trinidad. Kaya bang umakyat ang mga electric vehicles sa e-vehicles sa mga bulubundukin po ninyong lugar? Yes po, na-testing na po namin siya. Kayang-kaya po. 500, 400 HP naman po ang capacity niya o kilowatt. Pick-up po ang una naming binili para magamit po ng aming MDRRMO sa rescue patrol. Diba? Galing. Lakay Deo, meron tayong mukha na Mr. Renewable Energy. Yan, si Mayor ng DRT. Mayor, mga ilang mga households or facilities pa ang, sabi mo may 5-year plan, no? Kailan matatapos para to maging 100% yung households natin na tinutukoy natin dito sa ating plano? Opo, Yusek, yung pong sa pagpapakuryente sa mga kabahayan, siguro po mga 2 to 3 years, abot na po yung mga indigenous, mga IPs po natin sa kabundukan. Kasi marami po kaming IPs. Sila po yung nasa may bandang dulo. Dumagat. Nasa boundary po ng General Nakar at nasa boundary rin po ng Dingalan at boundary po ng Nueva Ecija. Wow. So, 2 years time, 2025, 100% ka na lahat ay may ilaw ang ating kabahayan. May kuryente na. Standby lang, Mayor Flores, at dumako naman tayo sa Baras Rizal, Yusek. Yala kay Deo, kay Mayor Wilfredo Robles. Alam natin na ang munisipalidad ng Baras ay isang 4th class municipality. At tulad po ng DRT, Lakay Deo, ang Municipality of Baras ay LGU awardee ng Meralco Luminares din. Mayor Robles, sir, ano naman po ang mga... Isang magandang araw po sa inyo, Sec Dilon. At saka kay Sec Deo, magandang araw po sa inyo. Hindi po, mayor din po ako, Mayor. Mayor na Star City. Ayan. Mayor Willie, nagpaparegards po Secretary Benhar. Opo. Kayo po ang tahanan ng may pinakamalaking solar farm sa ating bansa, no? Kumusta naman po ang pagiging isang tahanan ng pinakamalaking solar farm sa bansa at bakit nangyari yon? Bakit nagiging solar farm kayo? Anong meron ang Municipality of Baras? Ang Baras po ay may solar farm po dito. Kaisa po ang bayan ng Baras sa kampanya upang mapababa ang greenhouse gas emission o ang global warming sa pamamagitan ng kami magpahintulot na may tayo ang solar power plant dito sa aming bayan. Ang Baras po, solar plant ay may tuturing na pinakamalaking solar farm sa bansa. Meron itong 200,000 panel na kaya mag-supply ng kuryente sa higit na 80,000 kabahayan. 80,000 Lakay Deo. Mayor, proceed please. Mayor Robles, sir, nalalapit na po ang La Nina, tag-ulan, ayan, tagbaha, ayan. Gaano ba ang capacity ng solar power? Paano kung 1 linggo, 2 linggong tuloy-tuloy ang pag-ulan, Mayor? Makapag-store ba ang ating solar power dyan para magkaroon pa rin ng kuryente kahit walang araw, kahit tuloy-tuloy ang pag-ulan, Mayor? Tuloy-tuloy po ang ating supply ng kuryente dito. Nagbibigay po ng kabuhayan, trabaho sa ating mga mamayan. Ito po yung naging tourist attraction. Kung saan ay hinahangaan ng karamihan dahil na din sa magandang tanawin ng lugar.
Pero yung ang tanong ko, Mayor, ayan, pagkatag-ulan ba, may kaya pa bang mag-supply ng kuryente ang ating solar power dyan, ang yung solar farm? Opo, at kaya-kaya po na mag-supply ang ating pong solar panel natin. Mayor Willie. Yan po. At bakit solar power ang ginamit nyo, hindi katulad ng kapitbahay sa Pililya na windmills? Windmills. Parang pagugpod. Mas maganda po siguro ito dahil unang-una napakagandang tingnan at simple lang. Oo nga, ganda. Nasa baba siya, nasa taas ng bundok, kitang-kita. Katunayan, napakaraming mga tourist dito na pupunta po. Napasyalan mo na ba, Yusek? Pasyalan natin. Alam mo, Baras, maraming maraming magagandang kwento ang municipality. Lakay Deo. Pwede matanong natin si Mayor kung, di ba, problema natin ang pagtaas ng presyo ng kuryente, di ba, Mayor? So, Mayor, pwedeng ipaliwanag mo sa amin yung advantage ng ating mga kababayan kung sa paggamit nitong solar energy na proyekto ng municipality ninyo. At paano na maintain? Yes. Kami po, marami kaming proyekto na tumutugon sa sustainable and renewable energy gaya ng paglalagay ng paggamit ng solar panel sa Baras Pinog Elementary School, sa mga evacuation center. Naglalagay din po kami ng mga solar power posts sa Baras, sa Sarilan, Eco Park, kahabaan ng daan, kaya maliwanag ang aming lugar sa pamagitan ng mga solar panel po dito. Kaya po ligtas sa aming mga turista na pupuntahan dito sa aming bayan. Nakikita ko. At mura po ang kuryente dito sa amin. 3.25. Pakinggan natin. Mayor, magkano ngayon ang per kilowatt hour? Opo. Magkano ang presyo ng kuryente sa inyo, Mayor Robles, sir? Hindi ko po lang makabisado. Nasa ang alam ko, mababa. Nakita ko dito sa video, Mayor, ang lawak pala itong solar farm po ninyo, ha? Magkano investment yan? Magkano ang ginastos ng bayan ng Baras dito? Hindi ko lang po matiyak kung magkano. Wala po akong konkreto Basta malaki po, malaki. Oo nga, ang lawak. Billion po. Ang lawak nito. Ilang hektarya yan, Mayor? Nasa 150 hectares po lahat ang solar panel natin. Kaya nga tahanan ng pinakamalaking mga solar power, no? Oo. Mukhang talo yung solar farm na anak ni Senator Lawrence, si Mark Leviste ba yan? Anyway, bukod sa solar farm, Mayor Robles, ano pa ang proyekto o inisyatibo ng inyong munisipyo para maaari itong ipagmalaki sa ating mga kababayan na Mayor Robles? Ilagay din po kami ng ng floating solar. Ito po yung farm pilot project po na nagsusupply po ng kuryente sa aming park. Bali po yung ating solar, naka-floating po yan sa Laguna Lake. At ang binibigyan po ng liwanag yung ating lugar ng mga park natin dito sa bayan ng Baras. Maganda ba ang park niyo dyan, Mayor? Di pa natin napapasyalan. Nagiging curious tuloy ako. Po ito ay Bagandang Baras. Pero talaga po ito Baras Kasarilan Eco Park. Wow. Diyan ba sa park ninyo, sa tabi ng Manila Bay, ay Laguna de Bay, pwede ba mamingwit dyan? Katunayan, meron nga mga Tagaytay, Santa Rosa, Laguna, Bulacan, dadayuan dito, mga karatig bayan dito sa aming bayan ng Baras. Lakay Deo, tingnan mo naman ang Municipality of Baras, no? Kung di pa natin ma-interview si Mayor Robles, di natin alam yung mga ganyan, ha? At saka fourth class municipal. Sa po ay sa bayan po ng Baras is first organic town sa buong Pilipinas. Kaya, tsaka home of Sicarad. Dito po, namumula ang galing ang home of Sicarad. At saka fourth class municipality, Mayor, pero meron kayong mga klaseng proyekto tulad niyan. Diba? So,
nakakatuwa, nakakaligaya, no, on At the part ng gobyerno. Dinadayo ng mga local tourist, Yusek, ha? O yan, pinapasyalan na pala ang Baras Rizal. Dahil nga dyan sa magandang park nila at dito sa solar farm, Mayor. Opo. Dito po sa amin, tumation po dito sa aming bayan, ng munisipyo namin. At dito po ay mag-apply lang po kayo sa Meralco, hindi na po kayo pipila, dito lang po sa aming opisina, magkakaroon na po tayo ng transaksyon na hindi na pupunta pa sa opisina ng Meralco. Dito lang po sa amin, sa bayan namin. Pati po yung mga business. Makapag-apply po kayo, makapagbabayad po kayo ng dito na lang. Hindi na lalayo. Mayor, so Meralco po ang nagtayo nitong solar farm po ninyo? Meralco, Ano po? Meralco po ba ito? Meralco? Ano po? Bali, opo. Meralco ang nagtayo ng So, solar farm. Public-private siguro partnership ito. Ayan, public agreement. Agreements, oo. Anyway, Mayor Robles, sir, maraming salamat po at congratulations sa inyo. Mayor Flores. Ano po ang Maraming salamat po, Mateo, tsaka Yusek, Pilon. Nakakatuwa po programa nyo at marami po nakikinig at sa inyo pong programa, marami pong dagdag kaalaman na tulad natin mga kababayan na listeners ay napakaganda po ng inyong programa. Thank you very much, Salamat. Mayor Wilfredo Robles ng Baras Rizal at Mayor Ronaldo Flores sir, ng Doña Remedios Trinidad. Magandang maraming salamat din po at meron ba kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalo sa mga taga-DRT? Una po, nais kong ipabot ang pasasalamat. Siyempre po sa pamilya ng DILG, sa pangunguna po ni ating Secretary, Benhur Abalos. At siyempre po sa inyo pong istasyon, Sir Deo Macalma at Yusek Odilon, sa Raba, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makapanayam at marinig po ng ating mga kababayan at maipabot po sa ating mga minamahal na mga DRTenyos na patuloy po ang paggagawa o paglulunsad ng iba't ibang programa at proyekto at umasa po kayo sa ating po mga kababayan na hindi po tayo titigil at patuloy po tayo na maglulunsad ng mga programa para matulungan sila na magkaroon lahat ng maayos na supply ng kuryente dito sa nasasakupan ng bayan ng Doña Remedios Trinidad. Yun lang po at magandang hapon po sa ating lahat. Lakay Deo, kanina pinag-usapan namin Sister El na the future is local. Habang pinapakinggan ko si Mayor Ronaldo T. Flores ng DRT at Mayor Robles of course ng Baras Rizal. Pwede. Hindi posible. Magaling. Imagine, EV, kung electronic vehicles nasa DRT. Kayang umakyat ng bundok. Kaya. Tapos kay Mayor Robles, madaming mga solar panels. Ganito ang kailangan natin mga mayors. Ayan. Magagaling, masisipag. Nakikinig sana ng ating mga local chief executives. Yes, ayan. Pwede yung gayahin si Mayor Ronaldo Flores at Mayor Wilfredo Robles ng Baras Rizal. Mga Mayor Sirs, thank you, good afternoon, and muli, congratulations po sa inyong dalawa. Maraming salamat po. At sandali lamang, Yusek, meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Allah, divorce bill lusot na sa third and final reading sa Kamara de Representantes. Manang Milky Regunan, please kami. Milky. Lakay at Yusek sa botong 126, 109 negative, 20 abstain. Aprobado na sa ikatlo at final na pagbasa dito sa Kamara ang House Bill 9349 ng Absolute Divorce Act. Ang panukaray pangunahing akda ni Albay Representative Edsel Lagban. Unang tumayo at nag-manifest ng kanyang pagsang-ayon sa divorce bill si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Tumayo naman si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at nag-manifest ng no vote.
Sa panig ni Lagman na siyang author ng Absolute Divorce Bill, kailangan ng naturang bill, lalo na kung ang pagsasama ay nag-collapse na at hindi na kaya pang i-repair. Sa datos, ayon kay Lagman, mayorya ng mga biktima ay mga babae na nakararanas ng kalupitan, karahasan, infidelity o pagtataksil at iniwan ng mister. Ang divorce bill ayon kay Lagman ay self-love o pagmamahal ng babae sa sarili at sa kanyang mga anak, lumaya sa mapanakit at abusadong pagsasama. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Mil Krigunan mula sa Kamara. Ikaw ba, Yusek Odilon, pabor ka ba sa divorce? Nako, single ito. Oo nga, sakaling magka-partner ka, ikaw pabor o hindi sa divorce? Nako, suportahan natin ang mga wisdom ng ating mga magbabatas, no? Kung I'm sure ang akin lamang ay ang divorce ay dapat sinasaliksik yan. No? At saka, kailangang may ano din, may tawa ng tawa si Sister L. Sister L, single tayo. Kaya applicable ba sa atin ng divorce? Nako, ako tatanungin mo, Yusek, ayoko ng divorce. Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Gugulpihin ako ng misis ko Alam mo, Yusek, member ako ng UHAW. Alam mo yung UHAW? UHAW, UHAW. Ano ibig sabihin? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Ayan. Wow. So ang ibig sabihin, bakit may afraid? Balikan po natin, mahabigan lang pa natin mga issues. At pag-usapan natin, Yusek, sa ating pagbabalik, ay siyempre yung concern po na ating mga kabayan, yung kanilang mga inireklamo. At yan po ay sa ating pagbabalik. Oras ganap ng alas 4:52. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODPA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODPA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Work Abalos, DILG sa DZRH Break Time. Ba't ba divorce ang pinag-uusapan natin? Pag-usapan natin ang halaga ng piso. Oy, mabuti na lamang at tumatag ang piso natin, Yusek. Kahapon ay 58.27. Ngayon po ay sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Nagsara sa foreign foreign currencies trading. 58 pesos and 6 centavos. Ayan. Samantala, ngayon po sa ating pagbabalik, ayan, pansinin natin ang DILG Connect. Bigyan pansin natin, Yusek, ang katanungan na ating mga kababayan sa DILG. Yusek, ano ba mga tanong nila? Ay, tama ka, Lakay. Kaya sa DILG Connect, kailangan sagutin natin ang kanilang mga katanungan ng ating mga kababayan na idinulog naman sa ating ahensya na atin namang bigyan ng kaukulang solusyon, aksyon, or paglilinaw. Kaya,
Lakay-Deo. May dumulog dito, Yusek. Ayan, sagutin po ninyo ito, ha? Ang sabi rito, nais po namin i-report ang insidenteng nangyari sa amin noong April 24, 2024. Gawa na isang daan na walang safety precautionary measure ng kontraktor doon po sa area. Dahil po doon, nalubog ang aming sasakyan. Naku, Diyos ko, walang warning siguro ito, ha? Sa daan at kami po agad na humingi ng tulong sa mga tao na malapit sa pinangyarihan. Maya-maya po ay dumating ang kapitan ng barangay at nagpakilala at nilapitan kami. Hinihingan kami ng pera ng kapitan ng barangay. Ala, dahil sa pagkasira daw ng daan na hindi po safe and secure. Ang gusto pong mangyari ay mag-estimate daw po ang kontraktor ng babayaran namin. Nakakadismaya po, Yusek, na sana imbes na itanong ang kalagayan namin matapos sa insidente, kami pa po ang lumalabas na may sala sa nangyari. Kami po ay lubos na humingi ng tulong sa inyong tanggapan para mabigyan pansin ang pangyayari. Alam mo na, no, ha? Kasi may mga ginagawang kalsada, Yusek, alam sa gabi, walang ilaw, walang warning. Ayan, so parang ganito ang nangyari. Ano ang dapat gawin dito, Yusek? Nako, Lakay-Deo. Imagine, no, sa sulat ng ating querant, sila na nga yung nabiktima, sila na nga yung naagrabyado. Ngayon mukhang sila pa ang magbabayad kay punong barangay. So makakasama natin si Director Eva ng Public Affairs and Communication Service ng department. Anong masasabi mo rito, Director Eva? Maraming salamat po, Yusek. Magandang hapon, Lakay-Deo. At sa atin pong nagpaabot ng concern, ang maari po ninyo itong ihain sa sangguniang bayan or sangguniang panglunsod na nakakasakop sa inyong barangay kung saan ang pinangyarihan ng insidente dahil po sa Section 61 ng Local Government Code o di kaya ay sa Office of the Ombudsman sa ilalim naman ng Republic Act number 6770, ang dalawang disciplinary authorities na ito ang may kakayahang duminig sa kaso at maghain ng administrative charges laban sa mga barangay officials na mapapatunayang may nilabag na batas. Kung legal assistance naman po ang inyong kailangan, pwede naman pong sumangguni sila sa abogado o kaya ay sa Public Attorney's Office o kaya sa mga legal aid ng Integrated Bar of the Philippines na kung saan may mga chapters po ang mga ito sa bawat komunidad. So para sila ay mabigyan ng tamang gabay sa tamang proseso ng paghahain ng kaso sa sangguniang bayan. Pero di ba dapat, Director Yusek, yung mga projects na ganyan, may mga warning dapat, di ba? Before na, ayan, kung saan yung project, kalsada na ginagawa and then hindi pa tapos, dapat may warning yan. Lalo na sa gabi, dapat may ilaw o kaya yung luminous man ng mga warning. Lakay-Deo, punong barangay. Naku, Diyos ko, kung sino man tong punong barangay na to, no? Ang una mong gawin, di ba sinabi ko sa barangay yan? Anong punong barangay ito? Anong barangay ito? Dun sa letter natin. Pero mga kapitan, mga punong barangay, naku, itong sitwasyon na to ay nakakaalarma na bakit naman sila na nga yung na-aksidente. At itong contractor ay hindi na nga nagbigay ng warning, naglagay ng mga tamang mga precautionary measures para mga direction siguro or mga lights dyan, Lakay-Deo. Yun dapat ang tignan natin. Yun dapat ang una nating tignan, Lakay-Deo. So, obligasyon ng ating mga barangay officials na i-ensure ang safety ng ating mga motorista, mga manlalakbay bang tawag mga naglalakbay. So yun ang una, at hindi yung i-penalize mo ang mga biktima ng mga incompetence or ng mga negligence at mga irresponsible mga contractors na to. At sa mga DPWH ba to? Kung national project to, ang DPWH ang may scope, Lakay-Deo, sa mga signages, mga lights, etc. At kung local government projects naman to, mga lokal na pamahalaan, tinuruan tayo ng DILG tungkol dyan.
Baka naman kay project ng barangay ito, kay barangay kapitan. Mukhang, kaya nga siyang naniningil. Pero dapat watch din ng mga barangay kapitan niya na Yusek, di ba, direktor, na pag kami kontraktor, nakita nga nagpahabaya, yung kalsada mo danger zone yan o kaya delikado yan sa gabi. Dapat naglalagay ka ng sapat na warning, di ba? Tama. It's timely ngayon na pag-usapan yan, Lakay Deo, kasi umuulan na. Ayan. Binabaha ang mga kalsada. Kaya nga, isa sa mga preparedness efforts sa listo natin sa ating mga barangay at sa mga lokal na pamahalaan, Director Eva, na kailangan maglagay ng mga signages. Warning devices. Warning devices. So, ayan. Kung si punong barangay ay busy po sa lahat ng mga bagay-bagay na inaasikaso, pwede rin po yung sa pamamagitan ng kanilang barangay Disaster Risk Management Committee ay pwede pong i-report sa kinauukulan yung mga bagay-bagay na ganito na maaring makadisgrasya sa komunidad at gawan ng paraan. At huwag maningil sa nadisgrasya. Lakay Deo, Director Eva, kung nakikinig man itong nagreklamo sa DILG, pwedeng tumulong yung aming mga legal officers sa regional office. Puntahan nyo para masampulan natin, masampulan, mabigyan naman ng kaukulang hustisya itong ginawa sa pamilyang ito. Tama. Ayan. Siguro hindi tagad dun sa barangay nila kaya sinisingil. Baka nadaan lang. Mukhang pwede rin. Pwede rin po. Anyway, yan ay paalala, reminder sa ating mga barangay officials na ayusin din, tingnan din nila yung mga gumagawa ng mga project sa kanilang barangay na dapat ay safe sa ating mga motorista kung ito man ay kalsado kaya mga tulay. Di po ba? Anyway, Yusek, Director Eva, ayan, maraming salamat po at it hurts to say goodbye. Bilis ng oras. Parang divorce. Pero pansamantala lang, Lakay Deo, dahil every Wednesday sa lahat ng mga nakikinig, till we meet again, Yusek, Director Eva, ha? Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat, Lakay, at syempre sa lahat ng mga tumatangkilik. Muli po sa DILG, sa ngalan po ng Secretary Benhar Abalos o Di Pasaraba, nagsasabing maraming salamat. Si Director Eva. Ayun, maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating programa dito sa DZRH, DILG sa DZRH Break Time. Patuloy po natin itong antabayanan tuwing Wednesday. Yes. Ako naman po, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay, Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.